Ano ba unang break mo? Yung TikTok. Anong ginawa ko doon? Nag-smile-smile naman ako doon. Mhm. Nag-viral dayon. 2 million dayon ang followers. Mhm. Oh, hindi nahirap. Anong hirap sa pag-smile-smile, Miss Jessica? Ano bang trauma mo? Meron ba? Opo, yan, dad ko. Ano yan eh, lasinggero. Oo. Oh, di ba ganyan-ganyan na, lasingin mo yan na, mananakit yan sa'yo. Ay, ganun. Ganun siya, medyo mabigat ang kamay. Mhm. So, my mom is PA, MA. Mhm. Kaya kami awang-awa sa nanay namin. Kaya din kami, ano din namin yun na, yung hatred ko sa dad ko, mas more lang talaga yung love, pero nandun yung lumaki akong may trauma sa kanya. Kasi ako pag siya nalalasing, napapagitna ako sa kanilang dalawa para hindi masaktan yung nanay ko. Mahal na mahal ko yung nanay ko eh. Hindi pwede saktan, ganun. So ako yung natatamaan, ganun. Hindi po siya kontrolado pag nalalasing. Doon sa Nakauwi ka na ba doon? Sa Bantayan, di ba? to fix some problems lang po kasi Buhay pa lola mo doon? Awa na nga. I lost her pandemic. Oo, hindi ka niya nakitang sumikat. Oo. Ayun pala yung weakness mo, yung lola mo sa Cebu. Sorry, Shubi. Ay, kasi yun talaga. Yun talaga. Kung may foreigner na dadaan, you want to picture my daughter, my granddaughter? She's very beautiful. Gaganunin niya yung lahat ng foreigner kita, hindi naman photographer. So, Shubi, Yes. kamusta ka ba sa yung kinaroroonan ngayon? Okay na okay po ako, Miss Jessica. May pagod, pero sobra akong blessed and grateful at the moment. So, sobrang galak ng puso po yung nararamdaman ko. When you look back, sa palagay mo, how did you make it here? Technically, Miss Jessica, I feel kasi before, 3 years ago, I already made it. Yun yung sinasabi ko nga sa kanila, may ikakagrabe pa pala. Yun nangyari sa akin. Kasi nga po, nag-viral po ako sa TikTok. Tapos grabe po yung reception sa akin. 2 million na ako nun sa sa TikTok. So para sa akin, it was more than enough. So yung opportunity sa mainstream, parang parang para lang mag-gain ako ng pera para sa pamilya ko. Pero hindi naman talaga goal ko para sumikat. Hindi naman ganun yung goal ko. So 3 years ago, akala ko I made it already kasi I took the risk. I lived alone in Manila and kinaya ko siya. So ngayon na after PBB, grabe naman talaga yung nangyari, Miss Jessica. So yun yung sabi ko, may ikakagrabe pa pala at may mas madali na pala ngayon na maabot ko yung mga pangarap ko. Parang binigyan ako ni Lord ng easy pass para maabot ko yung mga pangarap ko. Wow, pengen naman ang Easy Pass na yan. Saan ba nakakabili ng Easy Pass na yan? Pero, hindi mo in-expect na mangyayari ito? That you will be this hot? Hindi mo in-expect yon? Ang pinipray ko lang po, I always remember every night when I pray to Papa Jesus, I pray na, Lord, bilisan mo po ako bigyan ng blessings para po mabigyan ko na po ng bahay yung pamilya ko. Yun lang. Alam ni Papa Jesus, yan lang palagi kong pinipray. Bahay. Bahay lang po ng pamilya ko. So, hindi mo pinagdasal na maging artista ka, maging sikat ka, Hindi. bahay? Opo, bahay. Kasi before, when I was studying physical therapy, my goal was to become a doctor kasi apparently, yun yung malaki yung sahod. So, yun yung naging goal ko, maging doctor para malaki ang sahod ko. And then maybe, I can build a house for my family. Tapos, nung lumabas yung content creation, per video, babayaran ka. So, sabi ko, ito na yun. Ito na yung gusto ni Lord, redirection to ni Lord sa akin. Kung ano mas madali, doon ako. Para lang mas mapadali. Kasi lumalaki na po yung mga kapatid ko eh. Gusto ko ibigay sa kanila yung buhay na deserve nila. So, as soon as possible. So, paano na yung ibang pangarap mo na maging doktor? Kaya ko naman po i-set aside muna yung sa akin para sa kanila. Kasi yung sa akin naman, although it was my ultimate dream to become a doctor, underlying naman doon ang pangarap ko para sa kanila. So, kung masaya sila,
para natupad ko na rin mga pangarap ko. So, doon na po muna ako magfo-focus sa kanila na po muna. Since I was given nga po this opportunity, probably God has definitely a reason kung bakit po ito nangyari lahat. Paano ba? Paano ba maging si Shuvi Etrata? Paano? Grabe ng paano. Wala lang, God. Wala ba? Siguro, paano ba ako? Wala lang. Anakin ka ni Michael tsaka ni Jorena. Ang tatay ko tsaka nanay ko, magandang combination eh. Oo. Pero, siguro, hindi ko po talaga alam kung ano yung naging impact ko sa loob ng bahay. Pero now that with the brands that I'm getting, with all the support that I'm getting, parang isa lang po pala yung naririnig, we like you for you. Like, we like you for being you. I mean, we like you because you're always being you. Hindi ko alam, dapat ba maging si Jessica ako? Sige, ako si Shuvi. Diba? Oo. Diba, dapat kung sino ka yun ka talaga. I-embrace mo yun. And yun ang naman po ginawa ko. In-embrace ko yun guided by faith, guided by love for my family. Yun po yung ako. Ganun po ako pinalaki. Kaya siguro ganito ako ngayon. Good girl ka. Kaya ako galit ang mga kapatid sa akin kasi lahat ng kabutihan ginawa ko. So, parang honor student, hindi magjuwa-juwa, walang barkada, hindi mag-inom-inom, walang bisyo. Sa akin, ginawa ko siya lahat. Kasi testing ba ako, so they were very strict po sa akin. So, growing up, sa akin parang tester ba? Kumbaga, hindi ka pwede yan. So, lahat, sunod-sunuran ako sa parents ko. And, all in all, it was a good experience for me kasi nilayo talaga nila ako sa mga masasamang bagay. Pero Shuvi, saan nanggagaling yung ano mo, yung kakwelahan mo, yung spontaneity mo, yung ka-randomness mo, yung pagiging luka-luka konti, yung ano pa bang mai-describe sa'yo? Kwela. Sabi ng nanay mo, no filter ka daw. Saan nanggaling yun? Bakit ako ganun? Kasi siguro ganyan din yung pamilya ko. I'm speaking from experience kasi yung pamilya ko po, I have a very big family. And growing up in a big family, you learn to adjust to energies. You learn to adjust to, parang, alam mo yung vibrations. Kung, if-feel mo yung, wala, kami lahat masaya. So, imposible, lungkot-lungkotan ka lang dyan, tapos lahat masaya. Grabe ka naman ka, ibang-ibang tao dyan. So, kami, sanay kami reunion, magligo kami ng dagat, ligo kami swimming pool, buo kami palagi. Lola ko, ganyan-ganyan, magpipinsan, kaya masaya. Tapos, ano lang sabihin, huy, medyo ano ka ngayon na? Parang ganun talaga. Siguro, kaming din po, na Bisaya ako. So, mas straightforward, mas matapang sa the way manalita. Kaya siguro ganun po yung iniisip nila sa akin. Pero di ba ang ikwinento rin sa'yo makailan lang, dun sa magpakailanman, and yung, I think even your interviews, mahirap din yung pinagdaanan mo eh. Marami ka ring hugot. Saan nanggaling naman yun? Sila din, pamilya ko din. Kaya nga sabi ko nga, sila yung strength tsaka weakness ko. Kasi, my parents po, even if before nagkaroon sila ng trabaho, they grew up, I mean, they had me at 19. So, after college, hindi na po nila na-practice yung courses nila kasi accountancy si mommy, si daddy din ata. So, they finished college. However, hindi lang nila na-practice yung kurso nila. Naging tatay at nanay na kaagad sila. At nag-anak. So, mas kumonto yung opportunity sa kanila na magtrabaho. So, yung pain ko po, kaya po mahirap. Kasi po, mahirap yung buhay growing up. Salat po kami sa pera. Yun po siya yung... Gaano kahirap? Naalala ko po dito, lalo na po dito sa bahay na to, meron po, yung daddy ko nasa Saudi nun, pero hindi nung papadala. So, ang budget namin ni Mami, 20 pesos. Para sa breakfast namin nun. Kasi maghahanap pa siya all throughout the day. Tapos may tindahan kasi dyan, Miss Jessica. Kalimutan ko ng pangalan. Yan, si Maot? Maok. Kasi Maok, may tindahan dyan. So, sa 20 pesos, kailangan ko 5 pesos na sayote. Isabaw namin yan, sayote, basta may itlog, tapos kalabasa. Tapos kung may iba na lang sibuyas, na tagdos na sibuyas tsaka bawang. So, 20 pesos? 20 pesos po. So, sanay ako nung gigising ako umaga, tapos mag-uusap na kami, mami, anong pwede namin kainin. Ipakain sa mga bata pag gising. So, ako nakatoka sa breakfast.
So, yun po, punta ako doon kung may kulang, ipagandahan-gandahan ko na lang yung smile ko sa tindera, di ba? Para, sige no, tiyo, isang ano na lang, tiyo, bigay mo na sa amin to, gano'n. Tapos, kuha na ako. Yun yung mga times na naramdaman ko talaga yung hirap ng buhay. Kasi, parang isang kahig, isang tuka kami ba? Kung anong dumating na pera, ibili talaga namin ng pagkain. Yun yung naramdaman ko po before. Oo. Pero nakapag-aral kayo naman. Opo, kasi public school naman ako dito, PNHS, Salada. Di naman galaking, yung Salada, nilalakad lang namin yan. Kami, so, sa PNHS, merong tricycle. Yan, hingi. Kasi meron akong lola. Si Lola ang nagtaguyod. Yes po. Nagtaguyod siya sa amin talaga. Kasi kung wala po talaga kami, sa kanya po kami lumalapit. May tindahan siya. Binibigay na sa amin, kaya siguro nalugi. Nabigay lahat sa amin Nabigay lahat ng tinda niya sa amin. Hindi na niya nag-ROI. So yun po yung kinalakihan ko po talaga. Mahirap po talaga yung naging childhood ko. Kaya ka ba nagsikap? Kasi ibang tao sinasabi, ginagamit nila yung ganung mga hindi magandang experience nila sa buhay para makalabas dun sa kinasadlakan nila. Parang ang kami magkakapatid, ang goal namin umalis ng bahay. Ganun siya kapuot sa loob ng bahay. Parang ang kaming magkakapatid gusto namin na may isa lang na umangat, baka matulungan na kaming lahat. Baka Ganun. ikaw na yun. Oo. Kaya nag-uusap nga kami ng kapatid ko, paano ba yan? Anong gusto yung kulay ng ng kwarto nyo? Kasi yun ang pangarap namin talaga, mabuo kami. Hindi pa kami nabubuo yan Ngayon kami, pero hindi kami nabubuo. May palaging isa nandun sa Cebu, isa nandito. Hindi namin, kahit yung mga mata kong kapatid, hindi talaga namin nakikita, buo kami. Kahit na marami kami, wala naman kami reklam, mahal namin yung isa't isa Gusto lang po namin makita na may nanay kami, may tatay kami, tapos buo kaming magkakapatid. Yun po yung pinaglalaban ko. Kaya siguro po, pag may bahay na po kaming amin, yun yung ngayon. Baka, pag makabili na ako ng bahay, kaya ko na silang ibuo sa bahay na yun. Bakit ganun? Bakit paiba-iba kayo? Ano ba yun? Palipat-lipat ba kayo? Opo. So, pag nag-aaway po kasi sila, for example, nandito kami, mag-aaway sila yung daddy, pupunta kami Cebu. Tapos may maiiwan dito. Kasi hindi papayagan ng lola, ganun-ganon. May mga parang ba, di ba, sa baboy, pag pininta mo, may hati yung anay. May hati yung nanay ba, bibigyan mo ng baboy din. Di ba, parang ganun. So sa amin, yung lola ko, kailangan mong bigyan ng ganon. So parang may, sacrificial lamb. So may maiiwan sa inyo. Yes po. So, what was it like? Paano mo nalagpasan lahat yun? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Yung mga mahihirap na yugtong yun. Naging malakas lang talaga ako, Miss Jessica. Nung pinaalis ako ng mom ko, nung nag-decide po ako na pumunta ng Manila para sumabak sa buhay, naging matapang lang po talaga ako. Like, I just took the risk. Hindi po alam. Siguro my strength was coming from Him, from Papa Jesus. Kasi I kept on praying, ano ba pwede kong gawin? Saan ba ako pupunta? And sobrang, I may sound cliche or pero as in po talaga. Guided po talaga. Hindi nga po ko nahirapan I mean, of course, yung struggles nandun, yung pain nandun. Pero yung daan ko po, kumbaga naka-captain seat ako na van. Talaga? Ganun po yung pakiramdam ko kay Papa Jesus. Ano ba unang break mo? Yung TikTok. Anong ginawa ko doon? Nag-smile naman ako doon. Nag-viral dayon. 2 million dayon ang followers. Nahirap. Anong hirap sa pag-smile, Miss Jessica? Nakakahiya nga kung paano ka nakilala sa TikTok? Anong ginagawa mo sa TikTok? As in, gusto ko na lang tumahimik. Paano ba naman sabihin ko, nag-smile lang ako? So una, TikTok. Yes, Tapos, TikTok. Tapos, anong second? billboard ka agad. Nilipad din nila ako. Okay. Yes, nilipad nila ako from Cebu to Manila para makita ko ang mga billboard ko. Wow. Oo, tapos pinatira nila ako sa Okada. Oh. Sosyal Ulong 1 week. Pulumulok, bantayan, tas Okada ka na. Yes. Tas nung nasa Okada ka, ano pang breaks dumating? Nakita ko si Miss Joy.
si Joy Marcelo, Yes. dati kong producer Yes, sa Miss Joy. reunions. Pinakilala ko Yes. ni Tita Mia, Mhm. yung guardian po namin doon sa Manila. Tapos, Pinakilala ko. Pina-audition kaagad ako. ni Joy. Same year lang yan lahat nangyari. Buwan-buwan lang ang pagitan kasi kailangan ko mag-audition kay Mr. M. Of course, kailangan ko mag-audition sa Sparkle. So, I auditioned. Nandito ako sa room na yan, nag-Zoom kami. Pina-acting nila ako. Hindi ko naintindihan yung ginagawa ko, pero go lang! Kasi medicine yun nasa utak ko eh. Kung siguro, kung ilan yung bone sa body, kaya ko pa agad-agad answer kasi I've been studying medicine my whole life. Pero yung pa-actingin mo ako, hala, kinurot ko na sarili ko sa Zoom kung alam mo lang, Miss Jessica. Kasi kailangan ko daw umiyak. May sila ka na, hala, kinurot ko sarili ko dito. Umiyak ka na. Kasi sa Zoom lang, di naman nila kita. Grabe talaga, hirap. Pero kailangan na talaga may tulo, may luha na tumulo. Wow. Ano inisip mo para napaiyak ka sa audition? Hindi mo madali kasi yung mag-iyak talaga. Hindi talaga ako nakaiyak. Hindi nakaiyak. Pero ano naman nila, parang sabi ni Mr. M, ay, magpatawa ka na lang, pangit man na yung acting. Si Mr. M is Mr. Manahan. Oh. So, mukhang comedy ka talaga. Sabi niya, kahit umiyak ako, parang tumatawa daw ako ba? So sabi ko, mag-workshop po ako, promise po, ganun. Kung ano, kasi kailangan ko na, ando na yung opportunity, baka matanggal pa ako. Ito na yung ginrab ko na lahat. Ang mag-good link sa akin, kung bigay mo sa akin yung challenge, Miss Jessica, ay naku, gagawin ko talaga lahat. Oo, mubuka muna dyan. So wala kayo. Yes. Tama yan. Huwag mo, nakakamatay yan. Naubo po yung producer-director namin. Grabe talaga tong batang to. Nakakaloka siya. Opo. Pero, bakit hindi ka madaling umiyak? Ang dami mong hugot. Na-shock nga ako sa MPK. Nung ginawa ko yung MPK ko, hala, hindi natapos ang luha ko. 16 na sequences, puro ko iyak. Sabi ko, ito ba yung bida? Hala para ibigay ko ito kay Ashley, mag-host na lang ako. Kasi, nasa 10 ka na, ganyan-ganyan. Siyempre, kakaiyak mo lang. Shubi, tawag ka na next. Ano pong eksena? Iiyak ka na naman. Ay, ha? Hindi po ako makamove on po. Ano bang trauma mo? Meron ba? Opo, yan, dad ko. Ano yan eh, lasinggero. Oo. Oh, di ba ganyan-ganyan na, lasingin mo yan na, mananakit yan sa'yo. Ay, ganun. Ganun siya, medyo mabigat ang kamay. So, my mom is PA, MA. Kaya kami awang-awa sa nanay namin. Kaya din kami, ano din namin yun na, yung hatred ko sa dad ko, mas more lang talaga yung love, pero nandun yung lumaki akong may trauma sa kanya. Kasi ako pag siya nalalasing, napapagitna ako sa kanilang dalawa para hindi masaktan yung nanay ko. Mahal na mahal ko yung nanay ko eh. Hindi pwede saktan, ganun. So ako yung natatamaan, ganun. Hindi po siya kontrolado pag nalalasing. Pero pag hindi, parang okay naman siya. Oo, galing kausap. Pero pag, yan na po, medyo may pagka-irresponsible sa pagiging tatay. Pero as a tao, I would say, mabuti po talaga siyang tao. Ngayon, bumabawi na po siya naman sa amin. Yun din yung mga isa sa prayer ko, baguhin niyo lang yung tatay ko, Lord. Okay na kami. Sinabihan ko na nga si mami dati na, hiwalayan mo. Hiwalayan mo na ako na magiging tatay ng mga anak ko, ng mga kapatid ko. Kasi ganun ko siya kahit dati. And because of PBB, I was able to forgive him. Doon ko na-realize na tumatanda na yung parents ko. Yes, hindi sila perfecto. Yes, may mga pagkakamali sila. Kasi aside from that, my dad cheated a lot. My dad, lahat ng bisyo na sa kanya. So, grabe yung takot at hirap namin magkakapatid sa kanya. However po, because of my faith, I want to honor them. I want to know na first time lang din nila naging parents. So, sa loob ng bahay, nakatanggap ako ng liham, letter mula sa kanya. And, nasiyahan ako na at least, alam niya yung mga paghihirap ko. Yun yung naging pivotal moment ko na patawarin siya, bigyan pa siya ng another chance. Tapos, yan. Every embrace that I have with him po is really, really special. Kasi it takes so much from me.
ibang hagkot ba, yung parang, ibang ano yun, kapag hinahag niya ako, ibang ano yun, ibang lakas yun sa akin. Yun po. Wala akong masabi. How can you say it with smiling eyes and smiling face? Wow. Wow, Shuvi. Paano ba yun? Paano? Ano? Hindi po talaga madali, Miss Jessica. Many times I've tried. Many times I almost gave up. Siguro yung give him up ko, hindi sa career nga, hindi kasi never ko talaga, ano ba ito? Ba't hindi pa rin ako sikat? Hindi ganun. Never kong ginusto. Ang gusto ko lang, a house that will feel like home for my family. A house, a healthy household for my siblings. Yun lang. So, ngayon na I'm given this opportunity to be knowledgeable about things, I'm able to actually teach my parents, make them feel na they are more than just, a responsible parents. There's chance for them to be better. So, baka ito yung opportunity ko na tulungan sila maging best parents there is po para sa aming magkakapatid. Hindi pa naman huli ang lahat. Wala ka ng puso mo, ha? Ibang klaseng bata to. Actually, kahit masaya ang homecoming, it also brings back bad memories. Tama ba? Bakit? Ano nangyari sa'yo dito sa Polomolok? Siguro po, kasi dito talaga lahat ng Jejimon kong picture. Kasi nung nasa isla ako, medyo maganda naman ako noon. Parang island girl naman ako. Tsaka tanggap dun yung pagkamorena ko. Kasi nga isla naman yun. Dito kasi, for some reason, ang Polomolok, adik na adik sa mga mapuputing tao. So, ano nangyari sa'yo? Binuli ka ba? Binuli ako kasi maitim, malaking nguso. So, yun yung parang elementary ko sa Perfecto Bisalada Elementary School. Sinata talaga yung school. Yun yung parang... Paano ka binuli? Magandang... Tinatawag ka ng... tinutukso ka paano? Ano sinasabi Tinutukso, sa'yo? nigra. Yan. Parang marami pa akong insecurities. So, ang pinapagtanggol ako nung pangalawa kong kapatid, alakasin pupunta yun sa room, ano yung ate ko? Ako yung medyo, ako nun, mahina confidence ko talaga growing up, Miss Jessica, like, very mahina. Parang, di ko nga alam saan galing pero, nag-gain ko siya sa beauty pageant, yung binayaran ni mama. Binubuli niya ako, pero nanalo ako. Ganon yun, nag-gain yung confidence ko doon. Pero, gusto ko din naman i-acknowledge. Dito din ako lumaki, dito ako. Naging masaya din naman yung childhood ko. Natakpan lang yun nung, kasi parang ang sa akin po, you'll always go to a place where you feel most loved. And dun ko naramdaman yun sa isla. Kasi nandun yung lola ko, na paborito ako. Dito sa Polomolok? Yung sa Bantayan? Sa Bantayan. So, nanay ng nanay mo? Oo. So, paborito ka ng parehong lola? Hindi, yung si mama, joke niya lang yun sa'yo. Pero ang paborito talaga niyan, si Shinmin. Yung kapatid mong isa? Si Shinmin. Yung lola ganito mo yan dito. Yung lola mo sa paborito? Bantayan, yun ang paborito ka talaga? Wala paborito sa akin dito. Oo, para akong black sheep dito. Kaya punta kaagad ako ng Cebu. Nandun naman yung lola ko. Kung anong gusto ko, bilhan ako ng tarak-tarak na yung bag na may Barbie na may ligid, na may wheels. Kung gusto ko ng pencil case na may second floor, bilhin niya ako niyan. Spoiled ako doon sa lola ko doon. Nakauwi ka na ba doon? Sa Bantayan, di pa? To fix some problems lang po. Kasi... Buhay pa lola mo doon? Wala na. I lost her pandemic. Hindi ka niya nakitang sumikat. Naku. Ayun pala yung weakness mo, yung lola mo sa Cebu. Sorry, Shuvi. Ay, kasi yun talaga. Yun talaga. Kung may foreigner na dadaan, you want to picture my daughter, my granddaughter? She's very beautiful. Gaganunin niya yung lahat ng foreigner kita, hindi ng photographer. Yun yung lola ko doon. Tapos iniikot ako. Proud na proud siya sa'yo. Wala pa ako, grade 9 ako noon. Iniikot niya lang ako.
Kasi gandang-ganda siya sa'yo. Apo eh. Oo. Favorite apo. Oh, ayun pala yung iniiyak mo. Hindi dito, sa Pulumulok. Yung Pero andito, siguro hindi naman ko masisi kung bakit. Kasi hindi naman sa sobrang grabe naman talaga yung pain dito. Doon lang talaga ako na minahal ng lola ko. Na sa kanya ako nakaramdam na doon ako lumaki. Doon ako tinanggap, doon ako lumaki, at doon ako minahal. Kaya po, special sa akin yung bantayan. When I lost her, I almost lost myself. may video ka ba nung homecoming mo sa Bantay? Wala po kasi talagang naging homecoming. Umuwi ka lang. Opo, para kasi 'di ba pinaalis kami doon. So ayoko naman na biglang kalimutan na lang sila. So to pay respect to the family that I have there, I said my hi. Ay parang bakit Nitong nag-PBB ka, pumunta ka na doon? right after po kasi medyo nag-viral po sa Facebook. I had to just fix some issues there. Pero na-resolve naman na namin yung issue. Sabi ko nga, yung bahay na to, kung bibenta nyo sa akin na to, kasi bahay to ng lola ko. Wala akong tumitira doon ngayon, pero nandun lahat ng memories ko ng lola ko. So, Shuvi, sa kinaroroonan mo ngayon, what is the view like from where you are now? Anong, pag titignan mo kung nasan ka, pag i-picture mo sa isip mo, nasa na ba ako? Paano ba sagutin to? Kasi kung nasan ako ngayon, I feel like I really made it, Miss Jessica. I'm just happy na I'm here in front of you alive. It's really that deep na sobrang nakaka-proud po yung maliit na ako dahil hindi siya sumuko. So the view up here is very beautiful. It's so scenic. Para siyang nasa paraiso po ako ngayon. I know a lot of blessings are like coming my way, pero paraiso siya in a way. Paraiso siya kasi may hope. It's so full of hope na kaya kong bigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. And it makes me so happy. Parang nasa cloud 9 po ako. Congratulations, ha. Thank you so much. Paano ba yun ang sinabi ng PBB na out ka na? Alam mo ba, nag-crumble na Oo, nag-sorry nga ako kaagad sa kanila. Sorry, di ko naman patay yung bahay. Hintay-hintay na lang tayo. Mag-UH ako araw-araw. Pero, paano ba yun? Unexpected di ba? Na-evict ka nga Oo nga Tapos nung na-evict ka, saka ka naman sumikat ng husto. Paano ba nangyari yun? Hindi ko alam sa kanila. Bakit ba nila? Pero sabi nga nila, strike while the iron is hot. So yun po yung ginagawa ko ngayon. Bawal mapagod. Bakit kaya? Hindi ko alam talaga, Miss Jessica. Uy, tanongin natin sila kaya. Bakit kasi? Hindi ko din alam Baka meron kang na may balat siguro ako sa pit. Ay, no? Siguro, right now, kaya, siguro yung authenticity ko, Miss Jessica, kasi right now, I'm able to be myself in front of you. Kasi, sabi nga ni Mami, no filter. Pero kasi, hindi ko na kasi masyado iniisip. Yung parang, maganda din po kasi na nangyari sa loob ng bahay na minahal ako kung sino ako. So, parang nang sa ganun, hindi na din mahirap sa akin maging ako. Alam mo yung iba kasi had to, put up some cover. Ako, hindi na ba? So, parang, sabi ko, may isipan talaga ako, Papa Jesus. Siguro talaga, bakit? Siguro kasi favorite talaga ako ni Lord. Hindi conceited. Favorite ni Lord, no? Ang nabalitaan ko, ang nag-stand out na qualities mo, aside from being authentic, meron ka rin. Matalino ka. Ay. Oy. Ikinararangal kong yung matalino. Hindi naman po ako masasabing matalino, pero hindi po ako magpapatalo. So, I'm very competitive as a person po. Even in my studies, I don't easily give up. Like, I'm so competitive, I don't easily give up. When it comes to challenges, tasks, ganun. Laban. Oo.
hindi para mag-say Kaya no. ka tinawag na katipunera. Oo nga daw, katipunera kasi matapang. So where do you go from here, Shuvi? Saan ka pupunta? Saan ka pa pupunta? Papunta po ako sa... Palagi kong pupunta sa dating ako. I wouldn't say I will go. I know there's still more to achieve, to go. Pero I want to see it in a way na papunta ako palagi sa bahay ko. Sa bahay na tatayo namin, magkakapatid. I always go back to my home, to my core. Palaging papunta po doon. Aasahan mo talaga yung Miss Jessica. Kahit saan man po ako dalhin ng industriyang ito, babalik at babalik ako sa isla man, kundi dito, sa bukid, sa pulubulok. O, Kasi kung sino ka talaga, yun lang Opo. yun, no? Oo. Doon ka rin uuwi sa mm-mm. kung sino ka. Kasi kung if I want another thing or or mas marangya or ano, hindi na yun ako. Or hindi na ano ako madali ako makontento sa buhay. Pero kung ngayon naman po, syempre, I'll go for greater heights, you know. I know and I believe I can do it for my family. It's just that I'll always go back to my old self, kasi that's me, and I don't want to be lost in the way of this industry. Anong mga nangyari doon na hindi namin alam? I would say naman, hindi naman talaga scripted ang PBB. However, may mga cut lang siguro sa live stream na hindi napapakita. Pero all in all, masasabi ko namang napakita naman lahat. Grabe na, sobra na ang pagpapakita. Pagkukulangot nga namin nakikita doon. So, parang na-open po talaga buong buhay namin doon. And my struggle only was on the first 3 weeks of being inside the house. It was me adjusting with my co-housemates. It was me adjusting to the new environment. It's another world. It's a whole new world. Yung mga batas ni Kuya, marami, mahirap, and nahirapan din ako makibagay, sa mga housemates. Bakit ka nga raw na-evict? I got evicted kasi po inside the house, there's a system po. It's normal for us to nominate. So inside the house, you're forced to, not naman forced to love, but you're forced to, mingle, and then forced to actually find reason to hate that person, Not naman hate, but I'll put it in a way kasi you're nominating someone to go out Pero it's the show that made you, di ba? Kaya nga po, parang ang daming nangyari, pero I'm just happy na yung reception ng tao is nakilala nila kung sino ako. Yun na naman po yun. Yung goal ko lang naman yung makapasok sa loob ng bahay. Kasi diba, sikat yung PBB House. Ano ba feeling pag housemate ka? Ano ba feeling na nasa loob ng bahay? Tapos nandun ako, I had nothing to lose. Balita namin, Day, mayaman ka na. Dami mong endorsements. Dami mong brands. Sana ba yan? Kaninong balita yan? Sa kanya. Dami pong blessings. Daming blessings. At masaya lang po ako na every time a brand would get me, I always ask why. Kasi dun nag-aano yung fire ko I don't just wanna accept endorsements naman para lang masabi na meron kang endorsements. Palay ko po talaga, bakit po ako? Dami naman dyan pong iba. Ano sinasagot nila sa'yo? Because they love me for who I am. Kaya sabi ko, sino ba talaga ako? Alam mo, gawa nga tayo ng session na kilalanin ko yung sarili ko, Miss Jessica. Kasi naguguluhan na talaga. Pero I'm really happy. That's normal kasi bata ka pa. Oh. Pero as you go along, syempre makikilala mo yung sarili. Parang ini-enjoy ko lang po with I just wanna be smart with my finances. At the same time, focus lang sa goal. I go back to my core. What's my goal? What's the reason why I'm here? Yung family ko, they're my core, and the house that I want to build. So, focus po ako dun. I will not get lost in the way. And if you wanna ask about the endorsements, daming dumadating na blessings. Talagang paborito talaga siguro ako ni Lord. Siguro talagang ako ang pinaka-strongest soldier sa past life ko. Kaya sabi nga po, parang sana marami pa akong matulungan
na tao kasi maraming tulong na dumarating po sa akin. And that's because I have the brands na sobrang nagtatrust po sa akin. So, it's my time to give back to them. Ay, oo, balita ko. Wow! Dingdong Dantes, alive. Kasi hindi ko na nga alam, miss. Oo. Nung nalaman ko lang nung story ko. Oh, talaga? Sabi nila, basta kasama ka sa Master Cutter, ha? So, kay Nano, kay Dingdong na yan, eh. Kung alam, kahit na pinsan lang ni Dingdong. Okay lang ako. Hala, pagpunta ko dun, nakita ko ang pangalan ko sa tabi ni Dingdong. Ano reaction mo, Day? Hala, ayaw ko umupo, Miss Jessica. Uy, di ko na din alam. Pero sabi nila daw, okay lang yan. Challenge nga daw. Alam mo naman ako, pagbigyan mo ko challenge, sige ha, patunayan ko sa inyo. Pero kabong-kaba ako, naiihi ko lang kainin ako sa upuan ko nung sinasabi na nila yung role ko ba. So, Anong sa role mo Master daw? Cutter, I'm Tonette. So, may gusto ako kay Kuya Dingdong. Wow. Ikaw ba love interest? Medyo umiikot po ang story sa akin, kay Ate Max, tapos kay Ate Jo Berry, and then kay Kuya Don. O galingan mo, ha? Oo nga, Miss Jessica, balitaan kita, Miss Jessica. Kung ayaw ko na, Miss Jessica, Mag-aral ka i-proxy mo umiyak. na lang. Kasi Oo. magaling ka na magpatawa, mag-aral ka umiyak. Sabi mo, paalala lang yung lola mo sa bantayan. Oo. Parang gripong umiyak pag lola sa bantayan. Ah. Ano pangalan ng lola mo sa bantayan? Mga Josefina sa Bordo. Ayun, Lola Pipi. Yan, tandaan mo, pag iiyak ka na. Congratulations. Thank you, Miss Jessica. Thank you, Shuvi, ha? Maraming salamat sa'yo. Good luck. Thank you, Miss Jessica. Thank you so much. Payo ko lang sa'yo, maging mabuti Opo. para all the good things will keep coming. Thank you, Miss Thank you. Jessica.